Ito naman mga ka-RSP, nagsimula sa Santa Barbara, Iloilo hanggang sa umabot na sa University Belt at hangad niyang mapalago pa ang kanyang negosyo. Yan po ang pangarap ni Doc Louie Ocampo para sa kanyang negosyong bake shop, coffee shop at restaurant. Alamin na natin ang kanyang business story dito lamang sa Negosyo Tayo. Hello sa inyong lahat. Ako nga pala si Louie Ocampo. They called me Doc Louie Ocampo. So dito, welcome tayo sa restaurant na all-in-one. May masarap na large special donuts, may mga pastries, may mga coffee, may mga meals, may mga pasalubong. Nakita natin na dito sa Pilipinas, karamihan ng mga donuts ay galing sa ibang bansa. So gusto natin as a Pilipino, maging proud naman tayo. So nagawa tayo ng mga less sugar, more flavor na donuts. Hindi lang siya donuts, may mga pastries din tayo. Meron din tayong mga meals. May mga pasta, may mga rice meals. At meron din tayong mga coffee, milk tea, frap. So it's an all-in-one. Gusto nilang magtayo ng another ng mga carts. Meron din tayong iba't ibang mga concept na kung gusto nilang mag-create ng sarili nilang coffee shop, pwede natin silang gawan. It's a cart na pwede nating gawin kahit wala silang coffee machine. Makakapagsimula kaagad sila para sa mga gustong magnegosyo. Gusto nila ng full scale na ganito kalaking restaurant, pwede. Gusto nilang mag-create ng kanya-kanya nilang mga maliliit na concept, pwede natin silang tulungan. Sa pagtatayo ng isang negosyo ay dapat kailangan talaga ng lakas ng loob dahil hindi siya ganun kadali. So maraming dapat pag-aralan at kinakailangan we need to consult with the experts. Bata pa lang talaga ako, talagang hilig ko na talagang magnegosyo. So nakita ko yung takbo ng buhay, maganda talaga yung magninegosyo ka. Pero bago ako nakapagnegosyo, dati rin akong naging empleyado. So, pagiging empleyado, matututo ka habang empleyado ka. Pagkatapos may mga natututunan ka na, yun naman yung i-apply mo pagka magninegosyo ka na. So, hanggang ngayon, patuloy tayong nagtatribe kung ano yung mga kailangan, ano yung mga developments. Dapat lang continuous learning lang. Ang isang negosyante ay ups and downs. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Basta importante lang, huwag ka lang titigil. So, as long na merong kang passion, merong kang ginagawa to give something sa mga tao. So, yun yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Well, marami talaga mga challenges sa negosyo. Siyempre, sa mga supplies, sa mga tao. Katulad nung nakaraan, di ba, bumagyo. No? So, dito bumabaha. At yung mga challenges na yan, doon ka lalong nagiging matibay. Doon ka lalong nagkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy. Pero lumalakas ang loob natin dahil sa mga tao na natutulungan natin. Siyempre, unang-una may mga empleyado tayo na kinukonsider natin as kapartner, na sila yung kapartner natin para i-promote yung ating company. Pagka nagninegosyo, madidevelop dyan yung personality mo eh. Kumbaga kung dati kang hindi palabati, no? Dati kang lagi nakasimangot, madidevelop mo yung magiging ano ka na sa tao. Yung experience na yon, yun yung magpapagaling sa isang negosyante. Kaya doon sa mga nagsisimulang magnegosyo, basta ang gawin lang natin, nakatutok lang tayo kung ano yung mga dapat gawin. Tapos, dire-diretso lang. Sa pagsisimula ng negosyo, importante ang kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Always remember, put God first. Kaya, tara, negosyo tayo.